Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Habang may buhay, habang humihinga ka pa, may pag-asa. Ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala. First of all, gusto ko muna kitang batiin ng isang napakagandang araw at ang bumubuo ng Papa Dudut Stories sa YouTube. Ganon din po sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Although not everyday, ay nasusubaybayan ko ang inyong programa, ay sobra naman akong na-excite at nai-inspire every time na may napapakinggan akong totoong kwento ng buhay. And the best thing, I learn a lot from it, Papa Dudut. Bago ko nga pala simulan ang aking kwento, ay tawagin mo na lamang ako sa palayaw ko na Ellie. Ako po ay purong waray at pinanganak sa isang historical town, Balangiga, Eastern Samar. Ang ikukwento ko ngayong araw na ito ay tungkol sa isang hindi malilimutang karanasan ng aking buhay na puno ng drama, lalo na sa mga nangyari sa aking mga magulang. Sa estado po ng pamumuhay namin sa probinsya ay nasa middle class po ang aming pamilya. Ang aking ama ay isang retired municipal assessor, habang retired teacher naman ng grade 5 sa Balangiga Central Elementary School. Ang aking ina. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ako sa bunso. Ang 3 panganay na pawang mga babae ay may kanya-kanya ng pamilya ngayon, pero kaming 5 ay kanya-kanya na rin ng buhay. Siya nga pala, isa akong laking seminaryo. Pangarap ko kasi noon na maging pari, kaya simula high school hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo ay nasa seminaryo ako. Pero Papa Dudut, lumabas din ako ng seminaryo para sa exposure at para matimbang ko na rin ang buhay ko sa loob ng seminaryo at magiging buhay sa labas, para makapagdesisyon ako ng buo kung aling bukasyon ang pipiliin ko. Pero sa paglabas ko ng seminaryo ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Isa na roon ang paghahanap ko ng trabaho. Nung una ay naging challenging talaga ang paghahanap ko, ngunit hindi nagtagal. Sa awa din ng Diyos ay napasok ako noon bilang manggagawa sa isang factory. Ayos naman ang pasweldo. Ngunit sa unang sahod ko ay minalas ako at na-hold up ang lahat ng kinita ko sa trabaho. Samantala, isang araw ay nagkasakit ng malubha ang aking ina dahil walang perang pampaospital. Sinubukan naming alagaan siya sa kanyang kwarto, pero nagpatuloy ang paglala ng sakit ni mama. Kaya naisipan namin na gumawa ng paraan para may sugod siya sa pinakamalapit na pagamutan. Nakausap niyo na yung doktor ko kanina? Hindi ba? Ano ba yung findings nila sa akin? Bukod sa diabetes, yung mga sugat ko, itong sumasakit sa tiyan ko? Tanong ng aking ina sa akin. Ma, may lumalaki raw na bukol sa tiyan ninyo na nagiging sanhi daw ng madalas na pagkirot nito. Pero wag daw po tayong mangamba dahil natatanggal naman daw po yon, ang sabi ko sa kanya. Ganun ba anak? Wika ni mama. Ellie, kinakabahan pa rin ako. Dagdag pa niya. Pa, wag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Basta tandaan po ninyo, hindi po namin kayo pababayaan. Ni na Ate Tess, Ate Nina at ni Joel. Nandito lang po kami sa tabi ninyo palagi. Pangako ko sa aking ina. Bakas na bakas ko sa mukha ni mama ang sobrang hirap. Sa kanyang dinaranas na sakit, nasaktan ako at labis na naaawa sa kanya kung pwede nga lang tanggalin ang sakit niya at ilipat na lamang sa akin, ay mas gagawin ko pa. Basta't ako na lamang ang maghirap,
kesa ang aking ina na mahal ko. Sana'y matapos na ang paghihirap ko. Wika pa niya. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang umiyak. Ma, wag po kayong susuko. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Magpakatatag po kayo, ma. Kahit na anong mangyari. Narito po kami palagi sa tabi ninyo para alagaan kayo. Mahal na mahal namin kayo, ma. Sabi ko na nag-aalala. Sige anak, sisikapin kong magpakatatag para sa inyo. Nangihinang sabi ni mama sa akin. Sa kabilang banda ay nagkasakit din noon ang aking ama. Kaya para kaming pinagsakluban ng langit at lupa ng mga kapatid ko. Pero bilang nakakatandang lalaki sa pamilya, ay ako ang madalas na magpalakas ng loob sa mga kapatid ko. Lalo na sa 3 kong mga ate. Ako rin ang naging kasama ng aking ina habang may sakit siya. At binuhos ko sa kanya ang lahat ng pag-aalaga at atensyon ko. Papa Dudut. Hindi ko rin pinabayaan noon ang ama ko. Pinagtulungan talaga naming magkakapatid ang pag-aalaga sa kanya dahil nangangailangan siya noon ng atensyon dahil sa sakit niya. Pero hindi pa gumagaling noon ang aming ama nang dumating ulit sa kanya ang isa pang matinding pagsubok na stroke si Papa. Kaya sobrang devastated kaming magkakapatid. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay si Papa agad ang pinuntahan ko. Naabutan ko sa kanyang kwarto ang ate ko. Kakasikaso lang sa tatay namin na noon ay nagpapahinga na. Ate Tess, kumusta na si Papa? Tanong ko sa aking kapatid. Hindi pa rin okay, tugon ni Ate Tess. Ano bang mga pagsubok ito na dumarating sa pamilya natin? Hindi pa nga tapos yung problema natin sa kalusugan ni Mama. Dumagdag pa si Papa. Hey nako, sa totoo lang Ellie, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dagdag pa niya. Huwag tayong sumuko, kailangang magpakatatag tayo. Pagsubok lamang ito sa atin ng Diyos. May katapusan din po ito, sabi ko. Nang sa ganon, ay lumakas ang loob ng kapatid ko. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, maski ako ay pinanghihinaan na rin ang loob ng mga panahong yon. Sobrang kaba ang palagi kong nararamdaman. At tanging Diyos na lamang. Ang sandigan naming magkakapatid, hindi nagtagal, ay lalong lumala ang sakit ni Papa. Nataranta kaming magkakapatid at hindi namin alam kung ano ang gagawin. Nanlumo pa kami nang sabihin sa amin ng doktor ang totoong kondisyon ni Papa. Tatapatin ko na kayo. Malabo na po ang tsansa na gumaling pa ang pasyente pag-amin ng doktor. Naiyak ako sa aking narinig, Papa Dudut. Dok naman, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kaya po namin dinala dito sa ospital ang tatay namin para gamutin ninyo at pagalingin. Muling nagsalita ang doktor. Pasensya na po talaga, pero maliit lang po talaga ang chance na gumaling ang papa ninyo dahil umakyat ang dugo niya at pumutok sa utak. Ayaw ko man pong sabihin ito, pero dahil po doon ay naging living dead na ang pasyente. Ang katotohanan yon ang halos nagpagunaw sa mundo ko. Although sinabi naman ng doktor na pwede pang operahan ang papa ko, pero walang kasiguraduhan kung babalik pa siya sa normal kapag naging successful ang operasyon, Papa Dudut. Sinubukan ko pa ring maging matatag at naniniwala ako sa himala ang pagmamahal ng Diyos. At mga pagsubok na ito sa pamilya namin ay may katapusan din. Sa kabilang banda, hindi naman namin masabi sa aming ina ang nangyari sa aming ama dahil worried kami sa magiging epekto nito sa kanyang kalusugan. Kaya napilitan muna kaming magsinungaling sa kanya. Samantala, habang nasaksihan ko ang paghihirap ng aking mga magulang, ay naisip ko
na baka ito ang kabayaran sa pag-alis ko sa seminaryo. May mga naririnig kasi ako na kasabihan. Malas daw kapag pumasok ka sa pagpapari tapos ay aalis ka kinalaunan. Baka dahil doon sa ginawa ko. Kaya minamalas ang pamilya ko. Sa kabilang banda, dumating din ang araw ng paglabas ni Mama sa ospital at doon namin napagpasyahan ng magkakapatid na kailangan na naming sabihin kay Mama ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng aming ama. Habang pauwi, papunta sa ospital kung saan nakaratay si Papa, ay nagsalita si Mama sa akin. Pasensya ka na anak ha, kung nagiging pabigat na ako sa inyo. Nahihiya at naiiyak na wika niya. Naawa na kasi ako sa inyo. Kahit na hindi ninyo sabihin, alam ko na nahihirapan na kayo sa sitwasyon natin. Agad ko naman siyang pinakalma. Huwag nyo na lang pong isipin yan. Kahit kailan po, hindi kayo naging pabigat. Basta kahit na anong mangyari, sama-sama po nating harapin ang pagsubok na ito sa pamilya natin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Bago muling nagsalita, Papa Dudut. Alam mo Ellie, sa lahat ng mga anak ko, ikaw ang pinakamalakas ang loob. Ikaw rin ang nagpapalakas ng loob ng buong pamilya. Yan po kasi yung tinuro sa amin noong nasa seminaryo ako. Sa buhay daw, dapat maging positibo ka palagi. At saka lahat ng problema, may solusyon, may katapusan din. Iniisip ko na lang po na hindi naman habang buhay, maiipit tayo sa ganitong problema. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan, ang sabi ko naman sa kanya. Samantala, nakarating din kami sa loob ng ospital kung saan ay nakasalubong namin si Ate Tess at isang doktor. Doon ay nalaman naming bumubuti na ang kalagayan ni Papa dahil successful ang operasyon. Kahit papaano ay nakahinga kami ng maluwag ni Ate Tess. Pero si Mama ay patuloy pa rin sa pag-aalala. Nakita kong hinawakan ni Mama ang asawa niyang nakaratay sa kama. Saka nagsalita. Romy, asawa ko, naririnig mo ba ako? Magpagaling ka ha, lumaban ka. Huwag kang susuko dahil ako, lumalaban ako para sa inyo. Palagi kitang ipagdarasal na sana'y bumuti ang kalagayan mo. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Naiyak naman ako sa sinabi ni Mama sa aking ama. Maya-maya, nagsalita sa amin si Mama. Alam nyo, mga anak, kaya desidido akong lumaban sa sakit ko. Dahil gusto ko kayong makasama. Gusto kong makita na masaya at buo ulit ang pamilya natin. Gusto kong maranasan ulit na sabay tayong kumakain sa mesa. Tapos nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Gusto ko ring maranasan ulit na sabay tayong namamasyal sa labas. O naman kaya, nagsisimba tayo na magkakasama. Sana'y matapos na ang pagsubok na ito sa pamilya natin, Papa Dudut. Madalas naming ipagdasal sa Diyos na sana'y gumaling na ang aming mga magulang, lalo na ang aming ama. Alam naming mahal kami ng Diyos, kaya hindi kami nawawalan noon ng pag-asa na isang araw ay paghihimalaan niya ang aming pamilya, Papa Dudut. Hindi kami nawala ng pag-asa sa himalang maaaring ibigay sa amin ng Diyos para sa aming pamilya. Madalas kaming mag-pray over para sa ikagagaling ng aming mga magulang. Pero ilang araw at linggo ang lumipas ay lalong lumala ang sakit ng aming mga magulang. Lalo na nga ang aking ama na nooy dineklara ng brain dead ng mga doktor. Kaya nawala noon ng pag-asa ang mga kapatid ko at tinanggap na nila ang katotohanan kahit na masakit pa sa kanilang kalooban. Isang araw, pag-uwi ko galing ng trabaho
ay nagulat ako nang makitang may nakasabit na itim na tela sa gate ng aming bahay. Agad akong pumasok sa loob at naabutan ko ang mga kapatid ko na nag-aayos ng aming sala. Naglagay sila ng altar sa loob at nagsidatingan ng mga bulaklak ng patay. Dahil dito ay agad ako naalarma at nagtanong, "Ate, bakit ganito? Yung ayos ng altar, bakit may kortina na? Tapos may mga bulaklak ng patay? Anong ibig sabihin po nito, ate?" Tanong ko sa aking kapatid na si Tess. "Ellie, inutusan na namin ni Ninya yung ibang mga kamag-anak natin na ganyan ang gawing arrangement sa altar natin dahil tanggap na namin ang kahihinatnan ni Papa." Malungkot na wika ng aking ate. "Anong sabi mo, ate? Naman, buhay pa si Papa eh. Pero pinapanalangin ninyo na mamatay na siya? Anong klase kayong mga anak ha?" Pagtutol ko. Dineklarang brain dead na siya ng mga doktor, sabi ni Ate Tess, na may kaunting pagtaas ng kanyang boses. "Oo, alam kong brain dead na si Papa, pero hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan. Kaya patuloy pa rin akong umaasa ng himala ng Diyos. Walang imposible sa Diyos, ate," ang sabi ko pa. "Umaasa ka ba sa himala?" Ang tanong. Kailan maghihimala ang Diyos na pagalingin si Papa? Bukas? Sa makalawa? Sa susunod na linggo? Buwan? O taon? Ang tanong. Paghihimalaan ba talaga tayo ng Diyos? Ellie, huwag na tayong umasa sa wala, ang sabi ni Ate Tess. Sa puntong yon ay umiyak na ako at lalong sumakit pa ang dibdib ko nang ibalita sa amin ni Ate Nina na patay na si Papa dahil pinatanggal na nila ang life support nito, Papa Dudut. Aaminin kong nahirapan akong tanggapin ang pagpanaw ng aking ama at wala akong ginawa noon kundi ang umiyak lang ng umiyak. Kinabukasan ay bumalik agad kami ni Ate Tess sa Tacloban para asikasuhin ang bangkay ng aming ama at kinahapunan. Inuwi namin sa aming bahay. Ang natitira ko namang mga kapatid ay nagbabantay noon sa aming ina na naghahanda noon para sa kanyang operasyon sa tiyan. Pero Papa Dudut, hindi namin alam kung paano sasabihin sa aming ina na wala na ang haligi ng aming tahanan. Lumipas ang 2 araw ay naoperahan na ang aking ina sa tiyan. At sa awa naman ng Diyos ay naging matagumpay ang operasyon. Madalas namang itanong ng aking ina ang kanyang asawa. Pero wala kaming maisagot dahil worried pa rin kami sa maaaring maging epekto sa paggaling niya kapag nalaman niyang patay na ang aming ama. Pero Papa Dudut, dumating din ang araw na kailangan na naming magtapat sa aming ina ang katotohanan. Kasama namin noon si Tita Cora. Ipinagtapat namin kay Mama na wala na ang aming ama. Naluha siya. Ngunit nanatiling matatag. Tila tanggap na niya ang nangyari sa kanyang asawa. "Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang katotohanan?" tanong ni Mama sa amin. Samantala, ako na ang sumagot. "Ma, nagawa po namin yun dahil ayaw po namin kayong mag-alala. Naniniwala po kami na makakaapekto sa paggaling ninyo kung sakaling malaman ninyo ang totoong kalagayan ni Papa." Sumingit naman si Tita Cora. "Sana'y mapatawad mo kami, Mary. Ginawa lamang namin yon para din sa'yo." Nagbuntong hininga muna ang aking ina bago muling nagsalita Papa Dudut. "Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit sa inyo. Naintindihan ko kayo at saka alam ko na rin naman na patay na si Romy. Kada 3 kasi ng madaling araw, binibisita ako ni Romy at minamasahe niya ang buong katawan ko. Alam kong kaluluwa lang niya yon. Hindi na lang ako nagsasalita tungkol doon.
dahil ayaw ko pang matakot kayo. Lalo ka na, Cora. Matatakutin ka pa naman. Kwento ng aking ina. Baka naman nananaginip lang po kayo, ma? Ang sabi ko naman. Muling nagpatuloy si mama. Hindi ako nananaginip, Ili, dahil kitang-kita ko na himbing kayo sa pagtulog noon. Habang nagbabantay kayo sa akin, maniwala kayo. Dinadalaw ako ng papa ninyo. Katunayan, sinasama na nga niya ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Mary, kahit na anong mangyari. Huwag kang sasama kay Romy. Hindi ka pa dapat na mamamatay, ang sabi pa ni Tita Cora. Sumagot naman ako. Opo, ma, hindi po kayo dapat na mamatay. Isipin nyo, paano naman po kami? Ako si Joel, si Ate Tess, si Ate Nina, at si Beth. Lahat kami nagmamahal sa inyo. Kapag nawala po kayo, siguradong malulungkot kami. Pero, Papa Dudut, tingin ko noon kay mama, ay handa na siyang sumama sa aking ama, na siya kong ikinalungkot. Malalaki na kayo. Sina Tess at Nina may sarili ng pamilya. Ikaw, Tess, stable na ang buhay mo. Ikaw, Ellie, maayos na ang buhay mo. Si Joel naman, kaya nyo na siyang tulungan sa pag-aaral niya. Kahit na mawala na ako, hindi na kayo mahihirapan sa buhay. Ang sabi pa ni mama. Papa Dudut, ramdam na ramdam namin ang sakit sa aming ina. Dulot ng balitang hatid namin sa kanya, pero pinilit niyang magpakatatag. At upang maibsan ang sakit, ay hindi kami umalis na magkakapatid sa tabi ng aming ina hanggang sa pag-uwi niya sa bahay, kung saan ay nakaburol ang aming ama. Samantala, nang umuwi na si mama, kasama ko ay nadatnan niyang nakaburol na. Sa bahay namin si papa. Naroon na halos lahat ng mga kamag-anak namin. Nakikiramay sa pamilya namin. Yun po yung kabaong ni Papa, ma, sabi ko. Habang nakaturo sa kinaroroonan ng mga labi ni Papa. Halatang kinokontrol ni mama ang matinding emosyon. Gusto niyang ipakita sa amin na matatag siya at kaya niyang lampasan ang pagsubok na yon sa aming buhay. Sumalubong naman si Tita Cora sa amin at inalalayan si mama na tumungo sa isa sa mga upuan. Ngunit sabi ni mama, gusto niyang masilayan si papa na payapang nahihimlay. Mary, sigurado ka bang gusto mong masilayan ang asawa mo? Nag-aalalang tanong ni Tita Cora kay mama. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Kaya mo ba talaga? Kaya ko. Tipid na tugon ng aking ina. Pagkatapos noon ay nasilaya ni mama si papa. Bagamat napaluha, pero hindi siya humagulhol. Agad ko namang nilapitan muli si mama para i-comfort. Ngunit habang pinagmamasdan, ang labi ni papa ay nagsalita sa akin ng aking ina. Anak, kailan mo ba aayusin ang buhay mo? Tanong niya sa akin. Siyempre, nagtaka ako sa sinabi niyang yon. Ma, ayos naman po ang buhay ko, tugon ko. Ang ibig kong sabihin, yan ba talaga? Ang gusto mong maging takbo ng buhay mo? Hindi ka na ba papasok ulit sa pagpapare? Ma, ang totoo niyan, hindi ko pa po naiisipan na muling pumasok sa seminaryo. Sagot ko. Anak, hanggat maaga pa, ayusin mo na yung buhay mo. Kung may pangarap kang gustong tuparin, magsimula ka na. Alalahanin mong wala na ang papa mo. Yon ang huling sinabi ni mama sa akin noong araw na yon. Samantala, kinahapunan, tumutulong ako sina Ate Nina at Ate Tess sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Nang bigla na lamang kaming makarinig ng kaguluhan sa sala. Nang puntahan namin ay nakita naming nakahandusay si mama sa may sahig. Ang sabi ng mga kamag-anak namin ay inatake daw sa puso ang aming ina.
mabuti na lamang at agad na binuhat ng mga kapitbahay at kamag-anak namin si Mama para dalhin sa ospital. Papa Dudut, wala kaming ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa mga nangyari. Nagdasal din kami ng taimtim sa Diyos na sana iligtas niya ang aming ina. Kaso hindi nakinig ang Diyos sa amin at sa halip ay kinuha rin niya ang aming ina. Yun na nga ang pinakamasakit na naranasan ko sa buong buhay ko, ang mawalan ng mga magulang. At sabay pa sila halos nakakalungkot isipin na kapag nakaharap ka sa altar namin, pagtingin ko sa kanan, bangkay ng aking ama. Pagtingin ko naman sa kaliwa, bangkay ng aking ina nang dumating ang araw ng libing ng aming mga magulang ay wala nang lumabas na luha sa aking mga mata. Marahil siguro ay ubos na. Punong-puno ang simbahan ng mga taong nakiramay at karamihan ay umiiyak sa kabilang banda. Habang tinitignan ko ang kabaong ni Papa at Mama na magkatabi sa altar, ay may naalala ako na sobrang nagpa-touch sa puso ko, Papa Dudut. Diyan din kasi sa altar na yan, kinasal at nagsumpaan. Hanggang kamatayan sina Mama at Papa na magsasama, at yun nga ang tinupad nila, ang kanilang sinumpaan. Namatay sila dahil sa sobrang pagmamahal sa isa't isa. Sa fairy tale ko lang nababasa ang ganitong klase ng istorya na hanggang kamatayan ay nagmamahalan, at hindi ko inakala na mangyayari pala sa totoong buhay at sa mga magulang ko pa. Lumipas ang ilang taon at dahil sa sobrang pangungulila sa mga magulang ko ay naging pasaway ako. Naghiwalay kami noon ng aking girlfriend na si Liza dahil sa link ko sa iba't ibang babae. Bukod pa sa pag-inom ko at pagiging sugarol, halos sirain ko na noon ang buhay ko dahil sa pagre-rebelde sa Diyos. Pero Papa Dudut, kinalaunan ay na-realize kong mali ang ginagawa ko at minabuti kong magbago. Lumipad ako papunta ng Maynila para hanapin ang sarili ko, Papa Dudut. Nang dumating na ako sa Maynila, ay nakahanap ako ng trabaho bilang officer in charge ng security sa Walter Mart. Tapos ay naging administrative officer ako sa Makati Shangri-La Hotel. At sa ngayon ay nagtatrabaho na bilang credited salesperson sa Power Homes Realty na nag-offer ng house and lot at condominium units ng iba't ibang developer sa bahagi ng Cavite, Batangas at Laguna, Papa Dudut. Dito ko na po inilaan ang pag-asa kong umasenso sa buhay sa paghahanap ng mga clients na interesadong mag-invest ng property dahil pinangako ko sa sarili ko na hindi ako uuwi sa amin. Hanggat hindi ako umaasenso sa ngayon, ay hindi pa rin ako sigurado kung ano talaga ang bokasyon na nakalaan para sa akin. Hindi pa rin naman close ang utak ko na baka bumalik sa seminaryo. Basta ang importante sa akin ngayon ay masaya at porsigido akong umasenso sa trabaho ko. Isa lang ang motto ko sa buhay. As long as I breathe, I hope. Samantala, masaya na rin ang buhay ng mga kapatid ko at may kanya-kanya na silang pamilya ngayon. Ganun pa man, ay baon-baon pa rin namin ang alaala at mga magagandang aral na itinuro sa amin ng pagsubok na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. At sana po ay na-inspire po kayo. Maraming salamat
At God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Ellie. Lahat tayo ay dumaraan sa pagsubok na ganito. Hindi lamang si Ellie, yung akala mong pinagsakluban ka na ng langit at lupa dahil sa sunod-sunod na trahedya na dumarating sa buhay mo. At kapag dumaraan tayo sa ganito, ay palagi na lamang ang Diyos ang ating sinisisi. Mga kaibigan, sa bawat pagsubok sa buhay, huwag tayong matakot dahil habang may buhay, may pag-asa at laging may bagong umaga. At higit sa lahat ay nandyan ang Diyos para samahan ka. Huwag nating sisihin sa mga pagsubok na dumarating sa atin ng Diyos. Dahil nandirito siya para tulungan at gabayan tayo. Hindi para pahirapan, huwag tayong matakot na humakbang at ituloy mo lamang ang buhay. Madapa ka man ulit, bangon lang lagi dahil ang Diyos. Habang binibigyan ka ng hininga, ay pinaparamdam niya sa iyo. Nakasama mo siya. Kaya para sa iyo, Ellie, sana'y dumating sa punto ng iyong buhay na maliwanag at ma-realize mo kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Dalangin namin na sana'y tuluyan mo nang mahanap ang iyong tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel at sa mga nakikinig at nanonood sa ating live stream. Sana'y magsilbing aral po sa atin ang istorya ng buhay ni Ellie.